Okay. Go. Right. So, start na tayo. Okay. Hello mga ka-Valentine or should I say mga ka-single. Okay. So, araw na naman ng mga puso which means oras na naman for heart-shaped chocolates na overpriced. Para sa mga may mga ka-date dyan tonight, congrats. So, sana ma-enjoy nyo yung dinner reservation nyo. At para naman sa aming mga walang holding hands, better luck next time. Bawi na lang tayo next time. Okay? So, kidding aside, today's episode, we invited another power couple. Super sweet nila sa Facebook. Minsan nakakatawa sila. Madalas nakakainggit. Our guest is a life systems expert. He juggles multiple businesses while also helping people find a reset for a better life. With his school life systems, he runs monthly Clarity Challenge and his now annual Piggy Bank Adventure 2. Welcome natin si Kage Harry and his loving wife, Christine. All right. So, Hello. Kage, we want you both to introduce yourself and tell us a small win this week. All right. So, ladies first. Wow. Ayun. Well, yung full name ko is Christine May Katakutan Singh. Pero dahil nagkasama yung Singh na. Actually, pangarap ko. Hindi kasi, ito, parang pangarap ko dati na F yung maging apelyido ko. Parang maganda yun. Pero anyway, 28 years old na. And then, currently, I'm an assistant project manager sa isang telecom um, industry. Yan. Nice. And well, Boy. Right, right. So, ako naman, yeah, I'm Harry. A lot of people in my circle call me Kage. So, I love anime. So, dun galing yung terminology na yun sa Naruto. It's like a leader of a nation dun sa anime na yun. And yung main role niya is to protect. So, inspired ako with that. At the same time, yun nga, I'm an entrepreneur. So, nagsimula yun by the influence of my parents kasi ako ay half Indian, tapos nanay ko is half Chinese. So, yeah, Wow. tatay ko is Indian and nanay ko is half Chinese. So, pareho na silang negosyante ever since I was a kid. Yeah, I'm the eldest of five siblings. And yeah, sila yung main inspiration ko for entrepreneurship. And yeah, just building services and products na hopefully nakakatulong sa iba na mabawasan yung problema nila instead of madagdagan. Ayun. So, yeah. That's nice. Actually, kailangan natin lahat yan, especially tayong mga entrepreneurs, no? Kasi daming ginajuggle ng mga bagay-bagay. Kaya kailangan talaga may balance sa mga bagay-bagay din. So, ayan. Thank you so much for introducing yourself. Didiretso na tayo sa Q&A portion natin na super exciting, of course. So, unahin nating, ang unang magtatanong pala ay si Erica. Okay, take it away, girl. Ayan. So, hi! Hi! I hope okay kayo. So, yung first question natin, first part actually would be about your love story. So, mabilis lang to. So, number one, parang nagulat kayo, no? Number one is, how did you two meet? Hmm. yung version ko. Joke. Same, Both versions. parehas. Titignan natin yung consistency. Ano ba? Sige, ikaw na. Ah, so, nag-meet kami dahil, wait, nag-meet kami sa lugar, in front kung saan siya nag-church, sa Robinson. Kasi doon din nag-a-attend ng church yung best friend ko, yung childhood friend ko nung high school. And then, pero ako, doon ako sa may, same denomination, same faith naman, pero nasa third floor ako, tapos doon ko siya na. So, yun. Hindi ko nagets. Nagets ko. Church na yun. Kaya, sa akin, yung version ko is, yeah, may best friend siya na naging kaibigan ko. Tapos, kinukwento na siya sa akin before pa kami makita. At in the same way, nakukwento rin pala ako ng friend na yun, common friend, sa kanya. Ayun. Tapos feeling ko may crush niya siya sa akin. Oh,
Feeling ko lang naman. What happened was, nagsimba kami ng friend na yun. So, yun din naman yung kwento niya. Paglabas namin, yung friend niya sumisigaw na, ano, na, hindi, hindi, sila pala yung nakita. Nakita sila, ako paakyat ng escalator. Tapos, tinawag ako bigla kasi yung friend na kinakwento niya sa akin, which is siya, nakita sila doon. So, tinawag lang ako. So, yung escalator, paakyat na ako. Doon na rin ako bumaba. Third step na siya. Doon na rin ako bumaba sa escalator. Yung third step niya. Hindi naman. Like, parang, natuwa. Kasi yung una kong sinabi sa kanya, in-extend ko yung kamay, tapos sabi ko, finally. Yeah. Oh, Tapos ini-interpret niya yun as parang, ano, nakatadhana daw kami or something. Kasi sabi ko, finally kagad, unang, ano, meeting pa lang. Nung first meet ko sabi niya agad, team. Tapos parang, wala ka niya ako. Feeling close yung approach ko. Finally, team. Ayan. Tapos, hindi mo ako pinamayan. Hindi mo ako pinamayan. Inisnaban niya ako. Friends ko naman na ito. Pero at the same time din, nung panahon na yun kasi, hanggang dito yung balbas ko. Yun. So, kahit ako, matatakot din sa akin. Yun. So, anyway, yeah, that's how we met. ayun, so thank you for sharing yung stories nyo. So sa church kayo nag-meet. I mean, after ng church, tas parang dun sa same place, ganyan. Given na may parang stories na, parang nakakwento kayo nakakwento kayo ng friend nyo to each other. Anong first impression nyo nung nagkita na kayo finally? So, ang terminology ko talaga, hanggang ngayon naman, alam niya naman yan. Yun nga lang public to. Pero kasi, yung impression ko na is parang, ang dugyot naman nito. Grabe. Oo nga, pero kasi, kailan, Pero like, sino nga lang, parang 19 lang kasi ako nun. hindi siya nag-ayaw guys, hindi siya susuklay, like, No time to. mm. Oo, 19 lang siya at that time. So, parang, yeah, parang, sige, basta yun yung una ko impression, parang, yeah. Pero no, hindi yun parang dugyot lalayuan ko siya agad. Parang yun lang yung initial thought na parang, miss nitong tao. Sa kanya naman, yung first impression ko, dahil galing akong, heartbreak, tingin ko sa lahat ng guys, manloloko. So parang, manloloko din to. Parang ganun. Ayoko na. Parang pass na. Dito ka. So yun. Yun yung first impression ko sa kanya. Kahit wala pa siyang ginagawa. Tapos sabi niya, kamukha ko daw yung ex niya kasi. Tapos, isang beses, nakita ko yung ex niya. Natin. Nakita namin, naglalakad kami, nag-trip kami somewhere, nakasalubong namin yung ex niya. Tapos ako parang, seryoso ka ba? Nakamukha ko yun. Tapos na-realize ko, hindi. Kasi ko nga, layo. Bitter lang ako. Oo. Bitter lang siya. So lahat ng lalaki, kamukha ng ex niya. Ganun. May generalization. Grabe. Ayun. So thank you doon. Grabe. Pero, given that start, how did you realize or parang when did you realize na parang okay, siya na pala talaga? So, Siya nag-ask. ako yung nag-ask. Although, yung tahal kasi, before you ask, parang dahil galing akong heartbreak, ang naisip ko lang when kung mag-enter man ako ng next relationship, I wanted straightforward. Parang, sabihin mo na kung ano yung gusto mo, hindi yung parang naghuhulaan na parang, ano to, MU lang tayo. Ayoko nang ganun, parang ayoko nang walang label kasi parang walang assurance, tas parang anytime the person na, kunyari, may gusto siyang iba or may, parang, basta ayaw niya na, kasi Ayaw mo ayaw nang- niya gusto yung responsibilidad, gano'n. Iwan ka na lang sa ere. So parang ako, I wanted a guy na straightforward, alam niya yung gusto niya. Kumbaga may clarity.
Kuya pala 'to. Ano, so parang nag-siya sa'kin 2016. Basically, ayaw niya ng situationship. Ayaw niya ng open relationship or walang label. Gusto niya official. Bawal secret on, walang MU-MU lang. Hindi ko alam kung pasok pa rin yun sa terminologies of Gen Pasok Z. pa din. Pero, okay, okay. Ah, pero before that, kasi kuya niya ako in a sense, yun yung relationship. So it's, ano ba, 6 years ng agwat namin. 25 ako, 19 siya that time. Ah, tapos, yeah, parang kuya lang talaga. Tatawag ko siyang kuya talaga. Mm. Tapos parang sinabihan ko pa siya dati na, "Kuya, gusto talaga kita maging legit na kuya." Kasi ang bait-bait niya sa akin nun. Pinapakain niya ako, nililibre Kuya niya. zone. Parang gusto ko lang siyang kuya. Tapos yun na. Pupunta siya sa bahay para may wifi, para makikain. So, nagbuburaot lang talaga siya ng mga resources. Ah, so, ganung time na yun. Yeah, actually, yung bahay namin open naman kasi to different people, ganyan and stuff. Very charitable yung mom ko, nagluluto for other people and stuff. So, entertaining sa mga bisita. Pero mas kuya mode. Tapos, one day, ako yung nagsabi sa kanya na ang tinanong ko is, Nag-ano ko ng computer. nakiki-wifi lang siya sa bahay, nakigamit pa ng PC. Ah, tapos sabi ko lang sa kanya, pwede bang akin ka na lang? Parang nagko-computer ako nun. Parang ganito. Tapos, nakikagawa ako ng project. Tapos sabi niya, Tin, pwede bang akin ka na lang? Ganon. Tapos parang, Tinanong mo kung anong sabihin nun. tapos parang dahil nga, parang may mga pangit na experiences from previous relationship. So, nag-straightforward ako na question na sabi ko, ano yung sabihin sa akin ka na lang? Parang I was very composed. Nung tinanong ko yun na parang, talagang gawin ganun. So parang nagulat lang ako, parang subconsciously. Pero natanong ko pa rin na ano ibig niyang sabihin sa akin ka na lang. So yun. Ano ibig sabihin? Ah, yung na-reply ko is parang along the lines of ah, iingatan kita, poprotektahan kita, aalagaan kita, mamahalin kita, parang gano'n. Kinikilig na si Maria. Jebel magsalita. Kinikilig ka. Yeah, basta Kinikilig straightforward po lang ako. din. Kumbaga, yeah, yun yung sagot ko sa kanya. Parang gano'n yung words eh. Hindi ko matandaan ng jacket ko. Basta alam ko yung muli is mamahalin kita, tapos alam ko may aalagaan kita. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, jowa. Eh, sabi mo, give me 1 week to reply. Parang sabi ko sa kanya, sige, give me 7 days. Mag-isip ako, gano'n, pagpe-pray ko and all that. So yun. Tapos pag uwi niya sa bahay nila, nagpakatay ng baboy yung pamilya niya. Oo. Kasi business talaga nila yun. Wala namang kinalaman doon sa pamilya ko. Na-singit ko lang, na-share ko lang. Akala ko related. Sobrang sobrang saya. Oh my gosh. So, Yun. parang after 7 days, naging official na kami. Mhm. September. Hindi ko matandaan pero nag-invento na lang Nag-benta na talaga kami kasi ng concept. hindi siya exactly September. Pero parang in-official na lang namin September 11, 2016. Ay, 9/11 pala yung pinili nating anniversary. Anyway, basta bare months yan. So, ginawa namin 11. So, yun. That's nice. Naging So, ayun, ang cute nung story niyo. Kapag Tagalog talaga yung parang mas ramdam mo yung emotions and everything. Parang mas Yung malalim. words, Yeah, no? Iba yung words ng Tagalog eh. Tsaka sobrang lalim na no? yeah, nakakilig. So, ang cute, sobrang cute ng story niyo. Parang sobrang random kuya, tapos biglang, ay, okay, gusto ko na pala. So, yeah, Nakakatawa doon. Gusto ko siya kuya, jowa pala yung gusto niya.
Ay, hindi. Kasi, ano yun, yung ano yun, be kind to animals ba yun? Wow. Hindi, wala, joke lang. Yeah. So anyway, for the next questions, I'll give the floor na today. She'll be asking you the next few questions. So yeah, thank you so far. Ayoko na, gusto ko na Hindi. umuwi kahit nandito naman ako sa bahay. Inggit ako bigla. Hindi ko kinaya yung ano, yung proclamation ni coach na wala mo nang priming. Straight to the point agad. So, coach, curious pala kami. Paano ka na-develop since na Kuya Zone ka, tapos nakikikain siya sa bahay nyo, tapos nakikigamit ng computer. Ano lang, parang feeling ko lang, obvious naman na kuya lang talaga yung tingin niya sa'yo. So, paano mo siya nagustuhan? Paano ka na-develop? Thank you, Lay. Tinatanong niya kasi ako madalas parang, ano ba yung nagustuhan mo sa akin? Ganyan. Ano bang na-appreciate mo Yeah, na, kailan mo na-feel? Kailan mo na-feel, coach? um, kinuwento ko to sa kanya one time, it's a whole lot of processing. So pwede ito maging malalim for some. Pero ito talaga yung honest answer. Okay? Um, it's a trauma response. Okay? Um, yung, yung attraction ko sa kanya is more along the lines of being attracted to someone I think I can fix. So, yung idea is, from the moment na una kami nagkita, tapos yung una ko impression is parang ang dugyot naman, parang ang dungis naman nito, ganyan. And then, all of the other interactions where I am kind of supporting her in the journey, kasama yung moral support, minsan financial support, food, Thanks. wifi, mga ganun and stuff. Binibigyan ko siya ng jacket. So, bigyan ng jacket yan. Parang 5,000 na lang yung kulang. Parang Kuya Will na yung, ano, yung dating ko at that point. So, very charitable. Because, Pag sinabi mo naman ang hirap ko. Alam naman. hindi, parang she has her own money, pero like, tinitipid niya yung sarili niya, ganyan. Kasi she's also a breadwinner, so may ganun na side. Pero ako, it's a trauma response in a sense na, what led me to entrepreneurship din kasi, is, lagi ako may pwedeng kalikutin at isolve. Yeah. It's a trauma response from being neglected as a child. So, always on the lookout for something to fix, kasi doon naka-attach yung value ko. Okay? Di ba? Sabi, pwedeng maging malalim yun and all. So, it just so happened na through observation and patterns, kasama siya, na-categorize siya sa isip ko, subconsciously, like, this person needs a lot of fixing and I can help. And walang nakakilig na answer. Kumbaga, it's more a trauma response towards it. So, yung pagiging straightforward ko rin at that point, it feels like kung paano lang akong nagiging straightforward with offering something to my clients. Na parang, hey, nakita ko kailangan ayusin tong website mo. Hey, nakita ko kailangan ganito. And then I would just say, I can help with this. Ito yung fix. This is what I can do. Hindi ko yun napansin before. This is just nung na-process ko na siya through the years and stuff. And ngayon, pag napag-uusapan, ganun pala talaga yung naging simula. Me getting attracted to her is a trauma response. Parang, dahil nga gusto ko ng straightforward na tao. Parang talagang ano din, naging compatible din, nag-master. Kasi kailangan ko ng alaga. Kaya ako nang nag-charity sa job. So, yun. Kaya parang, tapos kailangan ko din yun ngayon. Parang, mas driven kasi ako doon sa may alaga and at the same time nagcha-challenge. So parang yung time na yun, inaalagaan niya ako in his best way. Tapos at the same time, challenge niya ako to level up sa career, sa school, kumbaga kung saan ako I need to level up. Ganun yung ginawa niya. So parang
naging compatible dahil doon? I would say na may pagka-savior complex yung mode ko before. Yeah. So, ganun. So, parang, hindi pa ako nagko-coach officially at that time, pero parang kina-coach ko na siya. Yun. I'm more, parang mas coach ako kaysa boyfriend. Oo. Nung first 3 years. First 3 years. Yeah, nakakatawa. Kasi hindi pa ako nagko-coach talaga nun officially. Tapos parang ang coach pa rin. Hmm. Tapos ngayon na coach na talaga ako. Hindi na Hindi na siya nagpapa-coach. kayo pa rin. Ayun. Hindi na ako mapapaikot. Ayun. Thank you. Pero paano yun na-develop over time, coach? Since 3 years kayo, tas at the same time, so nag-start kayo ng compatible kayo muna. Kasi parang in a way, na-feel nyo yung each other's needs kasi you felt needed. And then she felt seen and cared for. So Right. parang over time, na-build na lang ba doon yung love? Ah, Actually, kasi parang nung naging kami officially after ng 7 days na, hindi naman ako nag-I love you agad. Parang it took me 2 to 3 months. Nung pinakilala niya na lang ako sa family niya din, officially, lalo sa daddy niya. So parang doon lang ako nag-I love you kasi parang required. Kasi na-hot seat ako ng daddy niya. Kasi di ba like Indians, parang babae yung parang nanliligaw. So parang tinanong ako ng dad niya na, mahal mo ba yung anak ko? Ganyan. Tapos parang, hindi pa ako nag-I love you sa kanya. Tapos parang 2 months namin or 3 months. Napa-oo na lang ako kasi wala na akong choice. Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na. Parang natutunan na nga lang mahalin. Hindi talaga love agad nag-start. yeah. I would call it more, we're really attracted to each other Mm. as opposed to the killing feeling. Pero Kage, you already felt comfortable with each other even though hindi pa kayo, parang wala pang love and compatibility pa lang. Comfortable na kayo. Right. Kasi magkasama na kami for quite some time before maging kami. So, yeah, kumakain talaga together. Parang madalas, hindi ba naging magkasama lagi? So, ano to, parang laging lumalabas after work, after school. Tsaka, hindi lang din naman kami, parang with other friends din. So, parang, na-build talaga yung brother or sisterhood. Kaya parang ganun, naging comfortable. Tapos, nag-level up talaga. Yeah. So, hindi agad nag-sink in na boyfriend, girlfriend. Hindi siya labeled na ganun. Basta alam lang namin na committed kami sa isa't isa. Actually, yun. Ang galing. Parang mature natin, no? Pero hindi naman din talaga. Ang galing. Alam mo coach, may napakinggan ako kanina. Singit ko lang very quick. Habang nag-workout ako, ang sabi niya is arranged marriage work better although wala siyang data na pinrovide kasi they were forced to make the relationship work kasi arranged marriage siya. So since they have no options, they tend to work better compared to marriage that was formed parang naging reason yung marriage because of love. Pero nung nandun na sila, hindi na nila ma-maintain. So, ang galing kasi parang in a way, you didn't lack the option. Wala nga kayong love nung umpisa. Pero ano na lang, binild nyo lang din. Tapos you work on it. And then naging maganda siyang relationship over time. Ako, parang nakita ko din siyang, for me lang, parang advantage kasi mas naging open. Kasi dahil nakita ko siya na parang, di ba nag-start kami parang kuya-kuya, so parang, tapos parang life mentor din, gano'n. So parang pag nag-open ako sa kanya, even nung kami na, parang
may certain assurance na mafi-fix to kasi parang yung tao is willing. Other than kapag parang mapusok lang yung feelings, parang you just want to fix it because you don't want to lose the person. Unlike sa, you want to fix things because, not because you just, parang, not because na gusto mo lang, ayaw mo lang siya ma-lose, pero you want to fix so that you can both parang grow together. Parang yun po. Hmm. Ang ganda. Ako naman, ako naman, hmm, maraming pinagdaanan pa din. Maraming ups and downs along the way. May mga may mga conflicts na nare-reveal kung nasan yung values namin, ano yung differences namin. Yung first 3 years is like, yung first 2 years are good. Yung third year is an on and off situation. Na tipong uh, highly sensitive kami, tapos pag nag-away kami, tapos di namin ma-fix right in the moment. Nagkakaroon na, Full of. oh, sige, mag-iwalay na lang tayo. So, on and off yung third year. Kasi Mm. that time, parang biglang nag-iba yung path. Tama ba? Parang siya kasi mas more on entrepreneurship na tapos ako, hindi niya pa ako parang in-encourage na ako mag-freelance that time. Tapos parang ako, hindi, parang I still believe dun sa traditional way na kasi nag-aaral din ako noon. So parang, hindi, pag-graduate, I'll be like this and that. So yun. That's the second year of the agency I have built. So 2019 at that time, todo yung, or I would say parang wala pang 10% of my time yung spend ko sa kanya. As opposed to the first 2 years na araw-araw nagbo-boodle fight kami. Nagla-lockdown ka ng first year. Yeah. So mas ma-effort and nakatuwa, no? Mas wala akong pera, tas mas ma-effort ako. Tas nung mas naging okay yung finances dahil may agency and mas okay yung consulting, mas nawala naman ako ng oras. Yeah. Hmm. First year. Masyado akong kampante na crush niya talaga. And may tendency kasi ako maging independent dahil naging breadwinner ako for a time sa family. So, parang sana, ay, kung ayaw mo, di ba? Parang gano'n. Tsaka parang, I wanted, ano din, parang dumating sa point na, actually, we broke up after 3 years kasi. Before, tapos, after, Bakit sorry. din sila? So, yun. So, parang, um, ayun. So, parang, kaya na parang may sarili kong mundo kasi hindi na sila kailangan. So, gusto mo ang independent. So, myself, parang, Akala ko okay lang. Akala ko okay lang as a man. Akala ko okay lang na dahil I'm working uh, with all that I have to build a future for us. Magiging forgivable yung mga moments na nagbe-bid siya for connection and attention. Tapos na-neglect ko. Kasi ang iniisip ko is, para sa'yo rin naman itong binubuo ko. Yeah. But it eventually led to a point na nagkulang na pala ako ng sobra. At ang dating is, sa pananaw niya, magkaiba na kami ng landas. Hmm. Yeah. Ganda. Ay, I mean, ang galing kasi authentic siya. Like, just like other relationship na magkaiba ng growth path, may times talaga na nagiging shaky. Marami na akong narinig na naging married sila pero parang may phase din talaga na gano'n na may lapses na halos di na sila nagkikita tas feeling nila hindi na committed yung isa kasi masyado nang busy sa ibang bagay. And it led the other person to feel like insecure na hindi na ata ako nito gusto. So bakit pa ako magse-stay? Pero since na napunta na tayo dun sa part na yon,
paano nyo, given na magkaiba yung path nyo, I mean yung career, like si Christine more on sa corporate side, tapos si Coach more on naman dun sa entrepreneurship side. Paano nyo nasusuportahan yung isa't isa, Coach? Kasi magkaiba kayo ng dynamic sa work ni Christine. Meron time, nag-apply ako sa company niya. Yeah. And I worked there kahit binibuild ko yung agency kasi gusto kong maranasan kung ano ba yung naranasan niya. So, Nag-reklamo ko actually ko na bakit pag uwi mo sa work? Hindi po namin marinig si Christine. Nawawala yung audio. Ano? Ayan yan, okay na. Hello. Okay. So, um, that time, parang nag-work siya sa amin kasi tuwing uuwi ako sa bahay or tuwing magkikita pala kami, lagi na lang parang good night, ganon, hindi na ano, parang walang sweetness and all. Tapos lagi ko pa sabihin, pagod ako eh. Ako yung ganon. So parang, so yun, tas hindi niya naiintindihan. Tapos there was one time pa na parang nagkaroon ng misunderstanding. Yung sabi mo sundin mo ko, tapos kakain tayo sa McDo. Tapos nagsarili ako kasi hindi ko siya naiintindihan na susunduin niya pala. So yun, yung mga ganon. So, nag-work siya sa amin for him to understand ano yung pinagdadaanan ko. Ba't ako pagod? At mga ganon. so nag-apply ako doon na part-time. So, pareho kami ng work na ginagawa. Gumigising, tapos mag-meet kami dun sa sakayan ng tricycle. Tapos sabay kami napupunta. Um, After 2 months, nag-quit na ako. Hindi niya kinaya. Um, pero nag-gets ko siya lalo. Um, Hindi ko kayang panindigan yung same work dynamic that she is embracing. And she loves to work dun sa environment and she's good at what she does. Kaya ko yung workload, pero hindi ko kaya yung ibang elements like gigising ka talaga ng maaga, tapos magre-report ka, tapos ang sungit ng ibang mga tao doon. Kumbaga ang tagal ko nang wala doon sa corpo environment to actually dive back into that. So yun, nag-quit ako after 2 months, pero naintindihan ko siya ng mas malalim. Um, and there were also seasons. I enrolled her in different online courses to start naman or to explore yung freelancing na side. Yan. Hindi na, wag na natin banggitin yung mga kinorse hoard mo. Pero, mga 2.5 years-ish din yun na parang Pinay. on, on the side, she was studying skills, how to close clients, nagko-connect din siya with prospects. Nagkaroon rin siya actually ng VA work, seasonal clients, parang longest clients, that's parang 8 months. Yeah, 8 months na retained, ganun. Parang that's my way then to parang understand kung ano ba yung pinagdadaanan niya or yung paano ba yung process niya. Kasi ako sa amin parang more on how ako than sa ano. Although nag-go wide din. So, pero parang more on sa how na bakit ganito, ano ba yung process mo, ano ba yung pinagdadaanan mo, ba't ang tahimik mo, ganun. Kasi hindi siya makwento eh. So, yun. So, I have to parang be immersed kung nasan siya for me to understand kung ano ba yung parang uh, pinagdadaanan niya. Parang ganun. Yung client niya right now is basically yung skills na ginagamit niya well, she's in employment right now. Australian yung client. Pero yung skills na ginagamit niya doon ay galing sa mga natutunan niya Actually, from attempting freelancing. The main difference is HMO.
Yun lang ano. Kasi yung client ko, yung client ko ngayon sabi sa akin is parang isama ko yung husband ko sa HMO for parang benefits. Parang, sige. So, parang yung client ko sa Australia, very caring siya, hindi lang sa akin, pero very caring sila sa family. Na if you want to, ano, parang work with us, we also want to take care of your health and your family. Ganun ang kabalance ko. Gusto na ko akong client. Ayun. Yan talaga yung nagpa-yes sa kanya sa opportunity, yung HMO. Hindi, seryoso yan, hindi ako nabibiro. Nakakatawa lang siya. Pero, nung sinabi niya sa akin yun, sa freelance kasi hindi secured yung HMO eh. Sa client na to, secured yung HMO natin. So, ito na yung pipiliin. Tsaka yung time na nag-freelance din siya, just to answer din yung question ni Lego, paano kita sinusupport din? Kahit ayoko. That time, Ito pa, no? grabe ka pa. Medyo- Parang, kunyari, hinihelp ko siya sa yung mag-outfit ba, yung mag-prepare ng clothes niya, kasi nga mag-meet up siya ng mga client, gano'n. Tapos, parang sa mga slides mo, gano'n. Kahit di ko siya naiintindihan, parang hingin ko lang sa kanya yung outline, tapos ako yung mag-prep, tapos magtatanong siya sa akin, kunyari, okay na ba yung look ko? Kaya magpa-practice siya sa harap ko ng speech niya, mga ganun yung mga feeling ko na help ko. Yeah, actually. Naging ako muna yung audience niya kasi daw mahirap ako i-please eh. Joke lang. Mhm, mhm. Yung context sa agency clients kasi before, local. So talagang I meet with them, kumaga I dine with people, I go to networking events, bigayan ng calling card. Medyo old school. It's not the usual online type lang na agency in our freelancing space. So hybrid siya. Pero meron din akong clients na online mo lang talaga makausap, pero karamihan, mga 4 days a week nasa BGC Makati areas. Ganyan. From Fairview to BGC. Ganyan yun. That's amazing. Ganun din talaga, no? Iba din talaga pag may mga in-person interactions. Mas, ewan ko, for me, mas may trust factor kaysa yung nakita mo lang online kasi you see them in flesh. So, going there na, Coach Harry, curious kami kung paano nyo nire-resolve yung mga disagreements nyo. Paano nyo hinahandle, especially kung, let's say, regarding na sa career nyo. Paano, like, may method ba kayong ginagawa na pagkasundoan na ways how you deal with it? Worst case. So, certain rules help. Dalawa yung paborito ko. So, una, pag may tumaas na yung boses, we take a break. Ito ng tono. Iba ng tono, may sumiga. Dati hindi yun agreement. Dati technique ko lang yun. So, it's one-sided. Kunyari, alam kong tumataas na yung boses niya o kaya ako nawawala ng temper ko. Sabihin ko sa kanya, wait lang, CR lang ako. So, punta muna ako sa CR. Tapos, kunwari maghihilam. So, gusto ko ng paa, ganyan, stuff. Para lang humupa muna yung, yung tension. Eh, Balik mo talaga. Kasi ang hirap din eh. Ako na-try ko na. Di pa kunyari, galit na galit ka, tapos gusto mo na game na manigaw, i-point out yung mga mali niya, isumbat lahat, di ba? Yung mga ninuno nyo, kaya parang lahat ng pwede mong sabihin. Tapos biglang iwanan ka sa ere, tapos parang may break. Ang hirap i-sustain nung, Yeah. nung giggle mo. Pero ko sobrang awkward nun. Wait lang, naiihilang ako. Parang I cannot. Parang dun pa lang bumababa na yung galit. Na parang sobrang funny lang out of the blue. Yeah, so it used to be a technique lang that I do. Na I would intentionally take a break kapag heated na yung usapan. O alam kong, hala, sobrang triggered na kami ito, sobrang gulo na ito pag nagtuloy. So CR muna.
Until it eventually became an agreement. In-explain ko sa kanya, bakit, alam mo ba, so kasal na kami, alam mo ba't ako nagsi-CR dati pag nagkakaway tayo? So alam niya na yung rational. Ngayon, pag merong tumaas yung boses and stuff, naguhulihan kami. Op, op, op. Parang ganyan. Kunyari, tataas yung boses niya. Kasi hindi ko nagawa yung pinagagawa niya. O kaya parang may nakalimutan na sabihin niya. Bakit ganito? Sabi ko, o galit ka? So parang kita gagalit. Parang kailangan. So parang yun na yung ano namin, indicator na hindi mo kailangan magalit kung gusto mo lang naman i-explain yung something gano'n. Pero, may one time, may times pa din. Uh, na- yung isang rational is, kapag, kapag galit or like, emotional yung response towards something simple, ibig sabihin hindi talaga yung tungkol dun sa simpleng bagay na yan. Pwedeng naipon na lang yun, pwedeng may ibang pinagugutan, pwedeng basta galing yun sa ibang stuff. Um, Kaya malaking indicator yun pag tumataas yung boses or like parang ang OA naman. Ang OA yung response. Hindi lang nakawalis, parang gano'n. Oo. Galing yun sa ibang source. So, Pero may away kami or parang may disagreement kami na ako, ang ginagawa ko, pag hindi ko kaya makipag-usap kasi sobrang galit ko, nag-walk out ako. Tapos umalis ako for the whole day. hmm. In-off ko yung phone ko. Pero okay, hindi siya ginagawa. Ginagawa. Pero kasi hindi ko siya, tawag dito, parang iba kasi ako magalit. Tapos ayoko magalit sa kanya. Parang I try to manage kung bakit, kumbaga, ako mismo, ina-assess ko muna, ba't ba ako galit? Nanggigigil talaga siya sa kanya. Ayoko muna siya makita. Basta ganun. So, umaalis ako for a day. Tapos, it worked naman for me kasi after, kunyari, a few hours, biglang kalmado na ako. Tapos parang, pag nakita na kami, kaya ko na-explain back ako galit. Parang, kaysa magsigawan ko. Yeah. Safe din ako sa ganun kasi nagmumuay tayo siya dati. So, kunyari sobrang galit siya. So, yung pangalawa pala na side. Meron akong checklist kasi. So, this is only me. Na Charity ngayon sa lista na. Ay, di ba naman? part of your evolution. So, may checklist ako. Parang it's along the lines lang of stressed ba siya? Gutom ba siya? Yan. Pagod ba siya? Kailangan niya ba ng atensyon? Meron ba siyang hindi ma-figure out by herself? So, kailangan niya ng tulong. So, dito sa lima na to, umiikot lang talaga. Most of the time, I mean, 9 out of 10 times, isa lang or a combination of these five yung dahilan bakit nag-shift yung mood niya or hindi maayos yung interactions niya. Ano yung sagot? Ano yung normal ginagawa? Ang pinaka, well, lagi siyang gutom eh. So, Sabi niya lang, gusto ka SM? kaya ko siya sa mall kasi lahat nasa mall. So, alin man dun sa lima na yun, pwedeng ma-resolve sa mall. So, pinoposisyon ko yung sarili, di ba? Pinoposisyon ko kami na kung sagutin niya man alin dun, may magagawa kami about it. Yan. Magpa-linis ng kuko, di ba? Magpa-massage, kumain sa paborito niyang restaurant, mag-window shopping ng makeup, pwede magbili ng makeup mismo. But basta basically it's a technique that works. At least for her. Hindi ko alam kung useful yun for other guys and husbands. Pero yun lang yun lang lima na yun. And yun na, parang na-reduce na 90% of problems to kayang isolve yan. Yung 1 out of 10, yun yung kailangan niyang umalis.
Tsaka ano, parang ako, siguro sa amin, kaming dalawa, parang we always, hindi man namin siya sinasabi or never pa namin to sinabi, pero napansin ko lang observation ko lang based sa kung paano namin nare-resolve yung mga bagay-bagay na parang core belief yung um, laging may resolution sa lahat ng bagay. Parang walang Kampi tayo. parang hindi man namin na siya nasabi ever, pero parang may understanding na sa isa't isa na we are a team and at the same time, ano man yung pagsubok or ano man yung problema, may solusyon. Hindi siya hindi kami parang nawawalan ng Yeah. hope. But yung dating nga is parang can be you and me against the world. Yan. Pero dahil siya din yung mundo ko, so Yes. sa world na yun eh. Ah, so medyo tricky, pero nananavigate naman ng maayos. Thank you, Coach. Ang ganda kasi meron kayong different ways to address yung conflicts. Tapos at the same time, yung nasabi din yan actually nila Coach Mark and Mother Hannah na yun din daw yung feeling nila kapag nag-aaway na sila or may disagreement sila na magkakampi tayo. So, meron man tayong disagreements right now. I know we can solve it, but it doesn't mean that we'll go separate ways kasi nga magkakampi tayo. So, ang ganda kasi yung ganong thought is alam nyo sa isa't isa na respect will always be there kasi you would never ever disrespect yung kakampi mo. Kasi alam mo kakampi mo siya. So, I'm giving the floor to Erica na, Coach, to ask other questions. More on patapos na tayo. Yeah, onti na lang to. Thank you, Lay. Thank you, Kage, saka Christine. So, I have three questions na lang. So, yung first one, ano yung favorite thing nyo about each other? The reveal. Lagi niya ako tinatanong yan. I mean, actually, yung mode niya is more, bakit mo ba ako mahal? Anong nagustuhan mo sa akin? Ang lagi kong sinasagot is, mapagmahal ako eh. Which is basically, hindi yung tungkol sa kanya. Kumbaga, I love her out of. Pero, to answer your question, which is ngayon niya lang rin maririnig ever, okay? Ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is, Recorded to, no? pinipigilan niya yung pag-express niya ng love or appreciation of love. Ang weird, no? So, alam niyo yung kilig na hindi lumalabas? Yung alam mong kinilig siya pero sasabihin, magagalit-galitan siya pero alam mong deep inside, kinikilig pa rin talaga siya. Yung mukha lang, okay, thank you. Ganun. So, hindi siya appreciative of gestures and all that stuff. Pero, akala niya natatago niya. So from my point of view, parang, sige, kahit kunwari parang nire-reject mo, sinasabi niya, budoy naman nito. Kunyari, bigyan mo siya ng flowers. Ben, flowers pa. Pero hindi niya mapigilan na gumaganon-ganon yung ngiti niya. Tapos parang nag-glow yung mukha niya. So, hindi niya lang i-appreciate. Pero that to me spells this person, hindi lang siya expressive. Hindi lang talaga siya expressive. Pero, um, kaya parang mas masaya na ibuhos sa kanya yung love and gestures. Kasi, kasi para lang siya naging bata na nabigay mo yung hinihingi niyang laruan. Tapos, yun na, basta I see such joy kahit hindi niya ina-express. Lalo na halata dahil pinipigilan niya. Yung gano'n.
Tapos akala niya she's doing a good job at it. Yeah. So, parang ganun yung dating, na parang overjoyed ako pag nakikita ko siya na ganun. So, technically, masaya ka pag nakita ko sila. Hindi ko maka-flag eh. Yeah, hindi lang basta masaya ako pag nakikita kitang masaya eh. Kasi minsan kahit inaasar kita, masaya pa din ako eh. It's just more nakakatuwa yung pag-receive mo ng love. Yeah. Mm. Yeah. Ano na ba? Ikaw na po. Speechless. Okay. So, siguro sa kanya, kung ano yung nagustuhan ko or favorite ko about him. Um, actually, yung pagiging caring niya, tsaka yung, ano ba? Kasi pag nag-care siya, may mga tao kasi na parang, hello, kamusta, ganun. Or even family, ganun. Pero siya, pag nag-care kasi siya, may intangible, parang may tangible part, tapos may follow up na, kunyari, alam niya hindi ako okay. Tapos hindi ko kailangan sabihin yun sa kanya. Parang dahil siguro mag-asawa na kami, tsaka kilala niya na ako. Alam niya kung paano ko i-help to feel at ease, to feel na mawala yung stress, gano'n. So, yung pag-care niya laging, hindi lang 1 day, hindi lang 2 days, laging consistent, kumbaga. Tapos may follow-up pa yan na, parang may therapist kami. Follow-up questions, ganun. May follow-up na mga ginagawa siya. Parang kumbaga sa iba, excess siya. Pero sa akin, parang, it's his way to show his love din sa akin. Yun. Ayun. Very Ganda. caring siya. Very caring siya. Hindi ko sabihin ng ayos. Ang ganda. It's the little things, no? That Special actually, yung kanina. Yung binigay ko sa kanyang quote ng anniversary namin 2 weeks ago is, habang buhay kitang poproblemahin. Di ko alam kung sweet yun, but that's honest. Tsaka pwede ba dalawang sagot? sige, go. Ayun. So parang ito yung siguro, I see him as very manly sa partner ko. Yung commitment niya sa relationship. I think, sa bawat relasyon, parang for it to work, pero women talagang gusto natin to mag-work kasi mahal natin yung tao. Pero siya kasi, um, he goes beyond what the duty calls. Parang ganun. So parang kung ano yung kung ano yung inoohan niya yun, and parang he will give his full effort, yung time, yung energy, lahat ng pwede niyang ibigay, gagawin niya to make it work. Parang ganun. Kasi yun yung parang I said yes to it, and I'll do it, parang ganun. Sorry. Commitment, parang showing up as your best self. Ganda. Oo. Sige. So yung next na, actually second to the last question, do you think feelings are enough to meet halfway? Or better ba na may natural compatibility in terms of, kunwari, love language, life values, vision, core values, ganon. So, yun yung question. Ako, personally, parang mas nagustuhan ko kasi na hindi kami parehas. Kasi parang, ayoko kasi may kaparehas. Ako lang siguro talaga, no? Parang, natutuwa ako kapag kailangan niya akong i-correct. Kahit ang expression ko is, ano ba naman to? Parang gano'n. Pero natutuwa ako kapag, kunyari, magkaiba kami ng gustong ulam, ng, ng gustong activity. Kasi parang that way, I can learn new things. Kasi mas nadadrive ako
sa mga bagay na hindi ko alam. Tapos, may ganyan pala. So, yun. So, parang yung natutuwa naman ako. Siguro, the only thing na nagugustuhan kung parehas kami is, parehas kaming mahilig sa food. Tsaka, talaga, yun lang yung something in common kami talaga. Ayun. Ay, magkaiba kasi yung approach ng short term tsaka long term. So, pag married na, the commitment is, playing the long game. And basically, you're loving the person, past, present, future included. Nakapackage lahat. Even the version of the person na magiging siya pa lang at one point. Kumbaga, hindi mo pa alam how that unfolds. Kumbaga, mystery pa yun, unknown pa yun. Pwedeng may hints, pero hindi mo talaga mag-predict 100%. That's part of what makes it beautiful. Pwedeng may mga things na pareho ngayon, tapos pwedeng at one point hindi na. Pwedeng may mga hindi naman pareho ngayon, tapos eventually mag-merge o mahanap ninyo yung compatibility or the combo that makes it work. Tapos meron nagsabi sa akin na nasa Baguio ko. Alam mo ba, habang mas matagal na mag-asawa, nagiging mas magkamukha? Which is sobrang weird sa akin. Alam kong hindi yun scientific. Tapos sabi ko sa kanya, lugi naman ako dun. So, sabi ko nga, but Mas lugi ako. Dami ng buhok. pero ang idea is, uh, when intimacy is present in any relationship, meron talagang transfer towards each other. Merong mag-evolve, merong magbabago, merong mag-a-adapt towards sa isa't isa. So, siguro to answer the question, feelings is just one part of who we are as a person. It can sustain at different points in time. Depende kung kung paano magbigayan. So, pwedeng feelings are enough, pero pwedeng yung isa ito-tone down niya, yung isa mag-intensify. And alam mo yung tipong parang obsessed, infatuated lang kayo sa isa for a long time. Yeah. And usually I've seen that work short term. Bihira, pero nakita ko na rin na it has worked long term. However, I'm more a big fan of kumaga, growth as a person. And feelings is just one part. So parang kung may enjoy ka within a relationship, tapos feelings lang talaga yung pinaka nangingibabaw, parang lugi kayo. Kasi ang dami pang pwedeng ma-experience together outside of just feelings. Yeah. Yeah, so mas yun yung thoughts ko around that. Ganda. Growing together and individually, tapos making it work through and through along the way na lang din. So, ayun, nandito tayo sa last question. So, yung last question, if you could give one piece of advice about relationship, business, ganyan, what would it be na natutunan nyo through your relationship? So, una natin. Kung ano ang iyong itinanim, siyang iyong aanihin. Sa lahat kasi yun eh. But in the context of relationship, if gusto ko mag-demand sa kanya na mas pansinin niya ako, mas pagtuunan niya ako ng attention, whatever it is that I'm asking of her, have I done the same? Have I given a version of what I am asking? Nagtanim ba ako sa kanya? So, nag-invest ba? Invest talaga eh. So, yeah, basically, if if I find myself na minsan ay inis, nagrereklamo, nakukulangan, napapa-reflect ba ako? Kunyari, may hiningi ako sa kanya tapos hindi niya mabigay or for some reason na-delay or whatever. Napapatanong ako sa sarili ko na parang, have I given that?
And kung nabigay ko man yun, have I given enough? Okay. So there's layers to that. Minsan kasi we can parang give an inch, tapos ask for a mile. And it doesn't work. If you want, di ba, na parang to harvest big, then you sow more seeds. As opposed to sow ka lang ng konti, tapos parang gusto mo sobrang lang harvest out of it. So yung ganong mindset for everything, not just not just romantic relationships, but including all people relationships, including business as well. Kung ano yung wala sa akin, hindi ko, I'll simplify it this way. I cannot complain about the lack of harvest for the seeds that I was not willing to plant. Yeah. So kung wala man yun sa akin ngayon, ibig sabihin, hindi pa ako nagtanim enough. Yeah. Or kung nakukulangan. Yeah, kung kinukulangan ako ngayon, hindi pa ako nagtanim enough. Nakukulangan. Sobra-sobra ka, huwag ka mag-alala. Parang nawawala ata yung audio. So, Ayan. ayan, okay na. Ayun, na-realize ko laman pala ako. Joke lang. So, siguro sa akin, parang hindi naman siya masyadong advice, pero siguro, reminder lang na for couples and for even sa mga single, I think sa mga single will take time to um parang parang take time to wait, parang ganun. Kasi um yung sinasabi din niyang to plant seed, I think yung waiting season is yun yung time na kung pwede kang mag-plant ng seed is mag-list down ka ng type of the person that you want to be with for the rest of your life. Napakahalaga kasi nun that you have the non-negotiables. And then for couples, um siguro sa akin kasi it worked for us yung prayer. Kasi may mga times lalo nung first year namin na mag-asawa. May mga times na parang ano ba naman 'to, ganito pala siya, yung mga gano'n. So parang hindi mo kasi mababago yung tao in a snap of a finger or bukas, next week, kahit pa 100 times mo na siyang sinasabi na baguhin mo 'to, ganito, ganyan. Pero parang first you have to believe the person na magbabago siya. Kailangan bigay mo yun sa kanya, yung hope na yun, na naniniwala ka sa kanya. And at the same time, you have to be willing to wait for the right time na makita yung change na yun. Kasi, ganun, pag nagmamahal ka, kailangan mo maghintay for, tsaka mas maganda din na you sow prayer and you also wait for the right timing na na kasi hindi naman to sa'yo. Marami kasi may mga nakakausap din kasi akong mga couples na parang buti pa kayo ni coach, ganito. Pero gusto ko minsan sabihin sa kanila, no, I've waited for this to happen. Alam mo yun. So, yun lang. Parang you cannot change the person. If you love the person, you wait for it, you pray for it, na ma-realize niya na siya mismo magkaroon ng conviction to change. And then, I think that's more beautiful. Yeah. Prayer na Parang playing the long game talaga and believing dun sa partner. Yung favorite prayer ko yung Lord, sana mawala na yung mga nakasanib sa kanya. Uy, pakikat yun. So, yun. Yeah. Ayun, sobrang thank you for your insight. So, ngayon we'll wrap up this call na. So, I'll give the floor again to Lay. Ayan. Thank you. Thank you. Actually, nag-notes ako dito ng mga pinaka nagustuhan ko na mga sinabi nyo. So, as someone na single, sobrang valuable nung
insights nyo. Lalo na nung na-realize ko, kasi nung parang paulit-ulit yung mga healthy relationships na nakikita ko, sinasabi talaga, yung guy talaga, if the guy really wants to understand you, he will find a way to understand you. Kagaya nung pag-apply mo dun sa trabaho niya para maintindihan siya. Yung ganong level of effort and commitment, hindi ko kinaya yun. So, and yung spark and romance, it can be built over time. And nagustuhan ko din na, kasi sobrang dami nung mga mindset coaches ngayon, life coaches, na iba-iba yung sinasabi nila, and relationship coaches, na sinasabi nila, pag trauma response mo yan, you have to like, give it up or leave it, di ba? Yun lagi yung advice ngayon eh. Pero you proved na just because a relationship was built from a trauma response, nyong dalawa, does not mean that it cannot work. Pwede nyo pa ding bigyan yung sarili nyo ng chance to make it work, and it can even be really, really beautiful over time. So, and then it's also not always sunshine and rainbows, lalo na dun sa 3 years, yung third year nyo na shaky na kayo. May times na magiging shaky talaga due to growth, pero pwede pa din maayos kasi nga magkakampi kayo. Magkakampi kayo, and lahat ng problem may solution. Tapos, yung pinaka-favorite ko na sinabi talaga ni Christine, and I also resonate with this, a man looks really, really attractive when he shows genuine care and commitment to his woman. There's nothing even more manly a man can do to make himself really manly in front of you. Yun lang. Kasi parang it shows na I can provide for you, I can protect you. Parang, God, okay, sige, do anything. So, parang, di ba? Sobrang wow, sobrang manly. Ayun lang, I'm giving the floor to Jabel na. Ayan. So, first of all, thank you so much ulit, Kage and Christine, for the valuable lessons, mga stories nyo and wins din sa relationship. So, babaunin namin yan ni Lay at saka ni Erica. At lahat na rin naman nanonood nitong episode na to, ngayon and sa future. So, sana magamit to ng mga couples at single people na hinahanap ang the one nila. Ayan. Before we end this, where can we follow you? May mga exciting plans ba kayo or programs or offers na need naming malaman? Meron pa ba? Parang wala naman on your end. My friends. Ah, umiikot kami sa iba-ibang places naman from time to time. We do meetups. So I guess like our next stop is Bacolod. We're gonna be there Nice. until mid-April. Bacolod, Iloilo. So parang Gusto niyo lang magkain, food trip lang with other people in our common circle, listeners, ganyan. We love to meet new people. Or at least ako. So she loves food and places. Ako, people and food. So ang common ground is food. But yeah, social media profile, just my Facebook account. So wala namang anything else sa ngayon. Yeah, so just my Facebook profile. Okay. So thank you so much. Guys, paki-follow na lang si Coach Harry sa kanyang Facebook account. Ano ulit ang name mo doon, Coach, para alam nila, ano search nila? Yeah, it is Harry R. Sting. All Or right. they can search Okay. for Kage Harry. All right. Mm. Okay, this is noted. Okay, guys, paki-follow na lang and join na rin kayo sa mga trip nila, Coach. Okay, yan. So, ayan. So, marami kayong wisdom na makukuha kay Kage Harry, and maiinggit nga lang kayo sa sweetness nila ni Christine. So, maraming salamat ulit, Kage Harry and Christine. And for the listeners, thank you for hanging out with us. Sana may baunin nyo ang mga lessons na to for a meaningful life and love life. Please don't forget to follow our channels, MGN Social Suite, on all platforms. We give you tips about social media and content creation. That's it for today. See you in the next episode. Ciao!